Lingid nga po sa inyong kaalaman mga idol, isa si Stephen A. Smith sa mga NBA analyst na hindi na satisfy sa pagkuha ng Golden State Warriors kay Jimmy Butler sa isang 5-team trade deal. Ayon sa naging pahayag nito, hindi na nga daw ngayon nakakatakot ang Warriors simula nang tanggalin nila si Andrew Wiggins sa kanilang lineup. Though aminado siya na isang big-time player si Butler lalo sa playoffs at siguradong magtatala ito ng malalaking numero, hindi rin naman nga ito babagay sa sistema ng Warriors. Pero sa nakalipas lamang ang ilang araw mula nang sabihin ni Stephen A. Smith ang ganyang klaseng pahayag, agad nga niya itong binawi matapos maging sobrang successful ang debut game ni Jimmy Butler sa Golden State. Nakita nga po niya kung gaano kasaya, ka-confidence ni Stephen Curry sa tuwing kasama si Butler. Kaya isa nga itong sinyalis na magkakaroon ito ng mas mag-anga performance sa mga susunod na game ng Warriors na siyang dapat ngayong ikabahala ng buong NBA. Samantala, ayon nga po sa pinakahuling inilabas na balita ni Coach JJ Redick sa media, inaasahan niya na maglalaro na si Luka Doncic sa susunod na game laban sa Utah Jazz. At ang maganda pa dyan, malaki nga po ang posibilidad na bumalik na rin dito si LeBron James matapos siyang pagpahingahina ng team. Sa madaling salita, sa unang pagkakataon simula ng gumawa ng trade ng Lakers, magkakasama na sina LeBron James at Luka Doncic kasama si Austin Reeves bilang magka-teammates. Pero kahit man nakatutok ang halos lahat ng mga fans, media, mga analyst sa paglalaro ng tatlong ito sa Lakers, hindi pa rin naman nakakalimutan ng front office na kailangan nilang kumuha ng isang bagong sentro matapos makansila ang trade ni Mark Williams. Pero aminado ang team, bagamat marami silang pinagpipilian sa buyout market, hirap pa rin naman nga silang maisakatuparan ito dahil kakailanganin muna nga po nilang mag-wave ng isang player matapos bumalik dito si Dalton Keunig at Cam Reddish. At base nga po sa isang insider, malaki ang posibilidad na i-wave nila si Cam Reddish sa mga susunod na araw since marami rin namang mga teams ang nagkaka-interes sa pagkuha sa kanya. Kaya mas magiging madali para sa team na tanggalin ito sa kanilang lineup. Sa kabilang banda, kahit man marami pang mga fans ang galit sa ginawang trade ng Dallas Mavericks kay Luka Doncic sa Lakers, mukhang gumagana rin naman ang kasalukuyang lineup. In fact, maliban kay Anthony Davis, naghalimaw pa lang sa kanyang debut game kahapon sa Houston Rockets, ay napaka-epektibo rin naman ng kinuha si Max Christie na nag-average na ng 17 points a game. Bukod dyan, napaka-efficient rin naman ito sa depensa since kayang-kaya nga nitong bantayan ng multiple player. Gumagawa rin naman ng hustle plays kagaya ng deflection at pagkuha ng offensive rebounds. Kaya mismong mga analyst nang nagsabi literal unti-unti na nga pong nag-i-improve ang performance nito simula nang mailipat siya sa Dallas. And guess what mga idol? 21 years old pa lamang ang kanyang edad pero napaka-solid bilang isang two-way guard. Ibig sabihin meron pa siyang napakahabang taon para mag-improve ng husto. Kaya isang magandang investment ito para sa Dallas Mavericks ang pagkuha sa kanya sa isang trade.